Ano, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Recently nag-post ako ng isang bagong project ito, no. Actually ano na kami. Papunta na kami sa finishing. Ito yung isa pang atrium house, no. Tawagin ko muna siyang atrium house version 2, no. At pinakita ko sa Reels, nakita nung iba, bakit walang insulation? No, wala pa, no. Kasi ituturo ko sa inyo ano yung tamang paraan ng pag-i-install ng insulation sa roofing, no. At kung makita nyo yung reels na yon, talagang wala pang insulation, nakakabit na yung aming yero, no. Pero wala pa yung insulation. Dahil ipapakita ko sa inyo ngayon yung right way, no, ng pagkakabit ng insulation. Double foil insulation ang gagamitin natin dito sa project nito. Check this out. So ano, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ito yung gagamitin natin insulation. Rock wool insulation. Ito, ipakita ko sa inyo yung specs niya. Thickness niya 50 mm, yung width 600 mm, yung length ng isang roll ay 5 meters, 5,000 mm. So bawat isang roll, ang haba nito 5 meters by yung width nito 60 cm. Okay. Ito yung tinatawag nating rock wool. Ito, di ito basta-basta madaling madudurog. Kagaya ng mga usual na nabibili natin insulation sa hardware, yung puti yung gitna. Tapos madaling madurog yung gitna na yun. Tapos pag nadurog yun, durog na rin yung foil. Pero ito, hindi yun mangyayari. Kasi itong parang fiber na ito, o talagang fiber ito, gawa sa bato. Yung rock na nakukuha sa bundok, talagang sinasubject nila sa matinding temperature, mainit na temperature. Pagkatapos, itaran nila yon sa machine, no? Yung machine na parang cotton candy, no? Kaya ito, yung bato, ginawa nilang ganito. Para siyang cotton candy. Kaya tinawag na rock wool. Kasi totoong rock wool siya. Hindi ito nasusunog, hindi ito nabubulok. At soundproofing na rin to. Pagka nilagay mo tong blanket na to sa ilalim, yan yung sinasabi ko sa inyo, tamang paraan. Tamang paraan ng pag-i-install ng insulation sa ilalim ng purlins, hindi sa yero. Hindi nakadikit sa yero. Ang tamang paraan, nasa ilalim ng purlin. Para meron siyang air gap. May pagitan sa pagitan ng yero tsaka nung mismong insulation. Kaya, next time, pag ini-install na to, papakita ko rin sa inyo. Kasi ngayon, pinakita ko muna sa inyo yung product. So, pwede akong mag-follow-up video kung paano na magiging itsura nito once na ini-install na namin. Sa ngayon ay umuulan. No? Hindi ko lang sure kung maririnig ninyo. No? Pero umuulan ngayon. So, isa sa mga re-remedyohan o bibigyang solution ng rock wool, ayan, tunog na yan. Mawawala yung tunog ng ulan na yan. Kasi nga, magsuserve na rin siya as sound barrier or soundproofing dito sa roof. Tapos, pagkatapos pa maikabit yung rock wool, meron pa tayong ceiling. So, mawawala yung tunog na yan ng maingay na tubig ulan dahil sa pag-i-install ng rock wool. So yan yung mga re-remedyohan. Bukod sa init, yung ingay ng tunog ng ulan, yung buhos ng ulan. So yung importante talaga na meron siyang air gap. Kaya ang tamang way talaga ng pagkakabit ng rock wool ay nasa ilalim ng C-purlins. So dun sa ilalim ng C-purlins, magkakaroon siya ng gap. Dahil ang ginamit naming C-purlins dito, ang lalim niya ay 4 inches. So yung 4 inches na yon ang magiging air gap. Tapos
dahil nga meron siyang rock wool, meron siyang additional na uh, tawag ito, sound barrier. Parang soundproofing na rin siya kasi kagaya ngayon, umuulan ngayon, baka naririnig nyo yung yung tulo ng tubig, ulan. Pero kapag dahil nga pag naikabit na yung na yon, yung rock wool, dahil may foam siya. Actually hindi siya talaga foam eh, ang totoo bato siya eh, rock wool. Makakabawas ng malaki yon sa ingay na dala ng buhos ng ulan. So insulation at the same time ay soundproofing yung rock wool material natin na yon. Okay, now nag-microphone na tayo, no, para hindi nyo na naririnig yung ulan yan kasi naka-filter na yan. So yung insulation, o nga, yung iba dinidikit na nila sa roof. Okay, pwede rin yun, no? Pero hindi mo kasi may utilize yung totoong effectiveness ng product, ng insulation, kapag hindi siya nakakahinga. No? Nababawasan yung R value. Yung R value kasi, yan yung nagiging pinaka tawag dito. Yan yung factor of effectivity ng product. The higher the R value, the higher the effectivity. Ibig sabihin, mas mabisa yung insulation mo pag mas mataas yung R value. So, yung sinasabi ng mga nagsusupply ng foil insulation, na usually may puting foam, sabi nila R14 sila. Pero pagka yun, dinikit mo sa yero, nababawasan yon yung R value na yun. Yan. So, ang dahilan kasi kung bakit reflective yung skin, bakit may foil, no? Dahil yung foil, yun yung mismong insulation, i-reflect din niya yung init na galing dito sa yero. Pag tumama siya dun sa foil, magbabounce back siya. So, dinideflect niya yung init na yun. Yun yung dahilan kung bakit foil. At kung bakit naman dual yung foil dito sa ginamit naming product. Pati yung R value na mula rito sa baba ng roof papunta dun sa ceiling, factor din yun, no? Para hindi uminit itong ceiling natin. Okay. So, yun yung mga consideration sa pag-i-install ng tamang paraan, no, ng insulation. Isa pa sa kagandahan ng rock wool, no, yung material nga niya. No? Yung usual na nabibili natin sa hardware na mga insulation na puti, yung puting foam, nagpupulbo yun. And eventually, nadudurog kasama yung foil. No? Pero dito sa rock wool, dahil nga gawa siya sa rock, no? Gawa sa bato yun, yung na yon, yung fiber na yon, hindi siya nadudurog. No? Lifetime na siya. No? Hanggang nakakabit yung bubong mo, effective yung material. So matibay talaga, hindi nasusunog yung rock wool na yun, hindi yun nasusunog kasi hindi naman nasusunog yung bato eh. So talagang lifetime na siya dyan na poprotektahan yung roofing mo against sa mataas na temperature.